Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Marso 8, 2025. Sa araw na ito, hayaan mong dumaloy ang malakas at mapanatag na enerhiya sa iyong espiritu, minamahal na Aries. Isa itong natatanging sandali upang magmuni-muni, upang bigyan ng pansin ang mga landas na nasa harapan mo. Huwag kang magmadali, bagkus yakapin mo ang katahimikan, sapagkat sa katahimikan ay mayroong kalinawan. Sa mundong puno ng ingay at abala, bihira ang pagkakataong makapagnilay at tunay na makinig sa bulong ng ating puso. Ngayong araw ay binibigyan ka ng universo ng pagkakataon upang huminto sandali, upang pag-isipan kung tama pa ba ang direksyong tinatahak mo, o kung may mga pagbabago kang kailangang isagawa upang mas maging naaayon sa iyong tunay na hangarin. Huwag mong hayaang liparin ng hangin ang mga pangarap na matagal mo nang pinaghirapan. Ngayon ang panahon upang huminga, upang kumonekta sa iyong sarili, at upang pag-isipan kung paano mo mas maisa sa katuparan ang mga adhikain mong matagal mo nang tinatanim sa iyong puso. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng maingat at mapag-arugang yakap ng Cancer, mas mararamdaman mo ang pangangailangang kumonekta sa mundo sa iyong paligid. Sa mga panahong tulad nito, napakahalaga na bumalik sa ating pinagmulan, sa kalikasan, sa buhay na nagpapalakas sa atin. Marahil ay matagal ka nang hindi nakalalabas upang tunay na damhin ang sariwang hangin, ang init ng araw sa iyong balat, o ang banayad na dampi ng hangin sa iyong pisngi. Ngayong araw, hinahamon ka ng universo na lumabas sa iyong nakasanayang espasyo, at yakapin ang buhay sa pinakapayak nitong anyo. Huminga ng malalim. Damhin ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Pakinggan ang mga huni ng ibon, ang kaluskos ng dahon sa hangin, ang alon ng tubig kung malapit ka sa dagat o ilog. Hayaan mong ang enerhiya ng kalikasan ay bumalot sa iyo, punuin ka ng sigla, at palakasin ang iyong kalooban. Hindi kailangang komplikado ang sandaling ito, minsan, ang simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar at pakikinig sa mga natural na tunog ay sapat na upang maibalik ang balanse sa iyong diwa. Hayaan mong yakapin ka ng mundo, ipaalala nito sa iyo ang iyong tunay na halaga, at bigyan ka ng bagong lakas upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Habang naglalakbay ka sa iyong sariling isipan ngayong araw, maging maingat sa mga damdaming maaaring biglang sumulpot, lalo na ang mga emosyon ng takot o pag-aalinlangan. Minsan, kapag napakaraming iniisip, madaling malunod sa pangamba at pagkabalisa. Ngunit tandaan mo na ang takot ay hindi isang hadlang kundi isang paalala na may mahalagang bagay kang pinapahalagahan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Sa halip, hanapin mo ang mga paraan upang mapayapa ang iyong sarili. Ano ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga gawain na nagdadala sa iyo ng kapayapaan? Maaaring ito ay ang pakikinig sa musika, pagbabasa ng isang paboritong libro, pagsusulat ng iyong saloobin, o simpleng pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ano man ito, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot upang gawin ang mga bagay na nagpapagaan ng iyong kalooban. Ang pagharap sa takot ay hindi nangangahulugang kailangan mong labanan ito ng mag-isa. Minsan, sapat na ang pagtanggap at pag-unawa sa mga ito upang makahanap ka ng liwanag sa kabila ng kadiliman. Pakinggan mo ang sarili mong tinig, sapagkat ito ang iyong gabay patungo sa kapayapaan. Sa sandaling ito ng pagmumuni-muni, alalahanin mo na ang iyong koneksyon sa kalikasan ay isang makapangyarihang sandigan. Kapag pakiramdam mo ay hindi mo na alam ang gagawin, bumalik ka sa kalikasan. Maglakad sa ilalim ng lilim ng mga puno,
damhin ang lambing ng hangin sa iyong balat, o makinig sa ritmo ng ulan kung ito'y bumubuhos. Ang mga simpleng karanasang ito ay maaaring magbigay ng kaliwanagan sa iyong isipan, palakasin ang iyong loob, at muling ipaalala sa iyo na ikaw ay bahagi ng isang mas malawak na kabuuan. Ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong paglalakbay. Nariyan ang mundo upang ipaalala sa iyo na palagi kang may tahanan, may gabay, at may suporta sa iyong bawat hakbang. Hindi mo kailangang suluhin ang lahat ng pasanin sa buhay. Ipaalala mo sa iyong sarili na may mga taong handang dumamay, may mga yakap na naghihintay, at may pag-asa sa bawat bagong umaga. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay pula. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa tapang, sigla, at determinasyon, mga katangiang likas na nasa iyo bilang isang Aries. Ang pagsusuot ng pula o pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang palakasin ang iyong loob, lalo na kung may mahahalagang desisyong kailangang gawin ngayong araw. Ang pulang kulay ay nagdadala rin ng enerhiya ng aksyon. Ito ay isang paalala na hindi sapat ang pangarap lamang, kailangan ding kumilos upang maisakatuparan ang mga ito. Maging matapang sa iyong mga hakbang, at huwag matakot sa posibilidad ng pagbabago. Ang iyong maswerteng numero ay 1, 8, 14, 22, at 36. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at kumpiyansa. Kung may pagkakataon kang gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga gawain, gawin mo ito. Maaring sa pagpili ng oras ng isang mahalagang pagpupulong, sa pagdesisyon ng direksyong tatahakin, o kahit sa simpleng aspeto ng pang-araw-araw mong buhay. Minsan, ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay, isang simpleng tanda na ikaw ay nasa tamang landas, isang paalala mula sa universo na ang lahat ng ginagawa mo ay may kahulugan at patutunguhan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon, ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong loob. Maaari itong isang pisikal na aktibidad tulad ng pagtakbo, pagsasanay sa isang sport, o kahit simpleng ehersisyo sa umaga. Maaari rin itong isang mental na aktibidad tulad ng pagninilay, pagsulat ng iyong mga layunin, o pagbabasa ng isang libro na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ano man ang pipiliin mong gawin, siguraduhin mong ito ay isang bagay na nagpapalakas ng iyong diwa, at nagbibigay ng bagong sigla sa iyo. Sa huli, hindi tungkol sa dami ng nagawa, kundi sa lalim ng koneksyon mo sa iyong sarili. Minsan, ang simpleng paglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili, ay sapat na upang maibalik ang iyong sigla, at mas mailapit ka sa mga pangarap mong nais matupad. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaan mong ang lahat ng iyong pinagdaanan, ang mga pagninilay, ang koneksyon sa kalikasan, ang emosyon mong naramdaman, ay maging bahagi ng iyong pag-unlad. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas matatag, mas matapang, at mas tiwalang bersyon ng iyong sarili. Yakapin mo ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, sapagkat lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Tandaan mo na ikaw ay isang nilalang na may hindi matitinag na tapang, isang apoy na patuloy na nagliliyab kahit sa gitna ng unos. Ano man ang dumating sa iyong landas, huwag kang matakot. Sa iyong puso ay may lakas, sa iyong isipan ay may katalinuhan, at sa iyong espiritu ay may walang hanggang liwanag. Huminga ka ng malalim, humakbang ng may kumpiyansa, at ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may paniniwala na ikaw ay nasa tamang direksyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po.
Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,